Now, when a company or a construction company like that is, let's say, blacklisted, Oh, yan, blacklisted. once Tama. a company is blacklisted, what happens? Once a company is blacklisted, he cannot participate in any government infrastructure project for 1 year, Your Honor. Oh, yan ang mali mo, 'di ba? Yan ang malaking kalokohan na rules mo. Sa'yo lang nanggaling yan, Secretary Bunuan. Yung 1-year expiration yan. Grabe. Kumbaga yung dating secretary, hindi ubra yan. Yung blacklisted na contractor na yan. Hindi yan makakatungtong at makakapag-transact sa DPWH hanggang blacklisted siya. Hanggat nandoon daw si Secretary Singson. Secretary Singson, kumbaga pagpalagay natin, 6 na taon. Eh di 6 na taon din niyang hindi makakapag-transaction yung blacklisted na contractor na yan. Di ba? Imagine, blacklisted 1 year, eh di makakabalik pa rin yan. Di ba? Ibig sabihin, naabutan ba? Di ba? Magkano ba ang abutan? Di ba? At ayan na nga po, mga kababayan. Dahil sa bidyong ito, ay hindi na ang ghost project ang problema ng sambayanang Pilipino. Tungkol sa maanumalyang flood control project. Kung bakit ko nasabi yan, alam nyo mga kababayan, ay ganito na kapag sa second hearing na darating sa September 1, yan po ay sa Lunes. Sa Lunes, September 1, na yung Blue Ribbon Committee na ito, na kapag ka nagpatawag ang lahat ng kontraktor o napatawag lahat ng kontraktor, ay sigurado may magsasalita ng mga subcontractor at yung mga kontraktor na konektado sa DPWH at yung mga nagpapahiram ng lisensya at mga congressman, syempre, kumbagay sakot sa mga kurakot, di ba? Yung mga congressman na kontraktor, congressman na sila, kontraktor pa sila, na ayon kay Mayor Magalong, supplier pa ng mga materials. Masisilip din yan sigurado. Diyan sa hearing na yan. Imagine, kontraktor ka na, congressman ka na, supplier ka pa ng mga materials. Ang laking bagay, di ba, no? Sigurado ko ay sasabit itong si Bonoan kapag nagsalita na yung mga yan. Imagine, maniniwala ba kayo na ang mga ghost contractor ay nakakabalik pa sa transaction kahit blacklisted na sila, kahit namulto na sila na itinuturing ni Marcoleta? 1 year ay makakabalik pa sa DPWH. Imagine. Pero ito, no, samantalang si dating DPWH Secretary Singson ay sinabi niya na hindi na makakabalik ang isang blacklisted na contractor hanggat nakaupo siya. Yan yung sinabi niya noon, na hanggat nakaupo siya noon. Ngayon, kayo mga kabayan, pag-isipan ninyo na kung, di ba, may power ang Secretary DPWH kung gusto niya na pabalikin o hindi na ang isang blacklisted na contractor. Sabi ni Bonoan na 1 taon ay expired na ang blacklisted ng isang contractor, di ba? Iisa lang ang masasabi ko diyan, mga kababayan. May bayad ba o binayaran ang kawani ng DPWH para matanggal ang pagkaka-blacklisted nito? Pag-isipan nyo, di ba? Para sa akin, di ba? Pero nyo, kung ikukumpara ang dating secretary at si Secretary Bonoan, ngayon, ay malaki ang pinagkaiba ng rules nila, di ba? Sa second hearing ng Blue Ribbon ay dapat patalakay yan. Blacklisted issue na yan dahil baka nagkakaabutan para lang matanggal at ma-expired ang blacklisted sa mga kontraktor. Yan ang tanong dyan. Siyempre, nakapagtaka kung bakit sa dami ng mga kontraktor
na mahigit 2,000 ay 15 contractor lang ang nabibiyaan ng ng project. Kaya tayong mga kababayan, mag-isip-isip tayo dahil bukod sa pinagtatakpan itong si Bonoan at nililing lang tayo, pero para sa akin ay mag-resign na siya. Halimbawa, resign na siya, di ba? Siyempre, tuloy-tuloy pa rin naman ang pagdadalo niya sa hearing sa Senado, dyan sa Blue Ribbon, na kahit resign na siya. Kasi para hindi niya mabago at maimpluwensyahan ang mga dokumento at ebidensya. Yan po. Kaya ito po, no? Bagong lahat, I welcome po muna sa aking channel at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Patch Press TV. Kaya ito, panoorin po natin ang buong video. Issue that you brought out about equipment. Paano po nagka-qualify itong mga construction company na to, Secretary Bonoan? Like, kung I'll just point a finger in one of the top 15 na we found out from the SEC that the MG Samidan Construction, which is included in the top 15 ni Presidente. Hindi na ho tinatanong yan. Ito po para sa atin. Qualified, qualification, hindi. Kapag ka congressman ka at contractor ka, wala nang qualified yan. Palakasan lang yan. Di ba? Kaya nga sa issue ng ng flood control project nagbibidding pa, hindi na ho. Kumbaga may mga contractor na nakikipagbidding. May sabi nila aksaya lang daw ng oras. Alam niyo kung bakit nasabi ng isang contractor na aksaya lang ng oras yan? May may nakakuha na ng bidding. Kumbaga formality lang. Kunyari lang, nagbibidding sila. Mga muro-muro lang. Ganyan din sa sa kongreso Kunyari iniimbestigahan pero muro-muro lang. Gawa-gawa ng plastikan, di ba? Niloloko lang tayo, di ba? Ganun din. Niloloko lang din ng DPWH sa mga kontraktor na kunyari pabidding pa sila ng mga kontraktor na hindi malakas sa kongreso, di ba? Ganun lang 'yan. Paid up capital is only 250,000. But they were able to bag 5.02 billion flood control projects. Paano po Laki. nilang nagawa yon kung ganun lang ang paid up capital nila at ganun lang ang kapasidad nila? Paano pinapayagan ninyo? Paano nakaka-qualify sa inyo? Mr. Chairman, Your Honor, I think the paid-up capital is actually the paid-up capital for the company. The basis for us to evaluate whether he's qualified is actually on his net financial contracting capacity. And this is actually to be submitted by audited and submitted by the Bureau of Baka binabayaran. Yun ang qualified. Kailangan bayaran mo. Ang isang DPWH, kailangan mabayaran. Diba? Kakaabutan. Grabe. Palakasan yan. Yan ang qualified yan. Kung malakas ka, kung makakakuha ka ng project, kung hindi ka malakas at kung hindi ka congressman, ay hindi ka makakuha ng project. Yan po ang qualification dyan. Linawin po ninyo, Mr. Secretary Bonoan. You have to pierce the veil of corporate fiction. Kahit ano pang gawin niya, siya pa rin yun Kaya tagpasin mo siya. Multo ka na huwag ka nang mabubuhay. So, di ba? Yan yung tamang-tamang sakto na sinasabi ni Marcoleta. Di ba? Multo ka na. Dapat tagpasin ka na. Yan yung bulok na rules ni Secretary Bonoan. Pa-expiry pa ng 1 year para matanggal sa pagka-blacklisted. Kalukuhan niya. Magkano ba? Nag-abutan ba? Yun ang malinaw dyan, di ba? the regional office All or the right. central The district office or the regional office, regional office. and big projects by the central office, Your Honor. All right. Now, when a company or a construction company like that is, let's say, blacklisted, Oh, yan. Blacklisted. once Tama. a company is blacklisted,
what happens? Once a company is blacklisted, he cannot participate in any government infrastructure project for 1 year, Your Honor. Oh, yan ang mali mo, 'di ba? Yan ang malaking kalokohan na rules mo. Sa'yo lang nanggaling yan, Secretary Bunuan. Yung 1 year expiration yan. Grabe. Kumbaga yung dating secretary, hindi ubra yan. Yung blacklisted na contractor na yan. Hindi yan makakatungtong at makakapag-transact sa DPWH hanggang blacklisted siya. Hanggat nandoon daw si Secretary Singson. Secretary Singson, kumbaga pagpalagay natin, 6 na taon. Eh di 6 na taon din niyang hindi makakapag-transaction yung blacklisted na contractor na yan. Di ba? Imagine, blacklisted 1 year, eh di makakabalik pa rin yan. Di ba? Ibig sabihin, naabutan ba? Di ba? Magkano ba ang abutan? Di ba? From the time he's blacklisted. What about if they put up another company? Well, there's another process for that, Your Honor, actually. So it's the company. So pinapayagan nyo na. The company will evaluate it on the process, on the company itself. No, bubulol-bulol pa, di ba? Eh mukhang hindi niya na nakukuha. Yang mga sinasabi mo, dahilan mo, bubulol-bulol ka. Ibig sabihin, may pinagtatakpan ka. Puro ka sinungalingan. Your Honor. You see, Mr. Chairman, I'm particularly asking about St. Gerard Construction, no? Owned by the halimbawa, Discayas. Ano, they were grabe. blacklisted. Yan yung yung 40 na kumbaga 40 mamahaling sasakyan, mga 40 nanggagaling pa sa ibang bansa. Imagine kung kung makabili siya parang umorder lang siya sa Lazada, sa Shopee, kung makabili ng kotse. Grabe no. Kapag nagustuhan niya, sandali lang. Cash na agad, kung sandali niya lang nakukuha. Si Sara Diskaya. Ang nakainis lang dito, ang nagustuhan niya lang yung payong para mabili lang isang sasakyan. Grabe. Dapat payong lang ang binili mo, hindi na yung sasakyan. Para hindi ka na nadiskubre sa social media. Yan tuloy. Nadiskubre tuloy. Pati yung payong nakita sa social media. Mahal ba ang payong? But they, again, afterwards, put up Alpha and Omega na sa top 5 ninyo. Sa billion-billion na bad control. Then they Biro mo top 5. Grabe, ang dami nakuha. Ibig sabihin, malaki ang project. Kahit na blacklisted na. Dapat napagbigyan nyo man lang sana yung mga ibang contractor na baka sakali may matitino pa. Diba? Magagaling pa. Hindi yung mga... kasi sa lisensya lang talaga umubra eh. Magpapairam lang ng lisensya eh. Baka bilyon na ang bayad eh. put up St. Timothy. Sila rin may-ari. And all these 3 companies na may blacklisted kayo have all the same addresses and the same owners. Bakit pinapayagan yun? Ganun. Tanong, yan. Blacklisted na eh. Siguro Oo. yung blacklisting nila, Mr. Chair, is actually tapos na yung yung period of penalty. Tama. Tapos na yung period niya, kaya may naabot, kaya ganun. Because as I said, when you're blacklisted, you have only 1 year to be blacklisted. Then you Tama. Blacklisted po siya ng 1 year na may kasamang resibo kung magkano ang bayad. can participate again. Mr. Chairman, Parang agrabyadong Grabe, Pilipino. yan nga Nagkabyado tayo nga, eh. Senator Grabe. Chairman, ganito ang gawin mo. Your lawyers can advise you. Meron kaming tawag dyan. You have to pierce the veil of corporate fiction. Kahit ano pang gawin niya, siya pa rin yun eh. Kaya tagpasin mo siya. Multo ka na eh, huwag ka nang... Tama. Yung multo, yung sasabi kong bagong problema ng bayan, ng taong bayan. Hindi lang ghost project, kundi ghost contractor. Multo ka na eh, dapat tagpasin ka na. buhay. Pag multo, multo lang. Ganun lang yun. Sir Secretary, ano. Ladies and gentlemen, we promise... Mr. Chairman, sorry, just one point, and I would just like to
add to what the minority leader is talking about. One, it's disappointing and really, Secretary, it's unacceptable. It's the same address, it's the same company. Parang napakadali na mahuli. So, sasabihin siguro na nanonood sa atin, kung gusto nyong hulihin yan, uhulihin nyo. Kung hindi, talagang hindi. Number two, Mr. Chairman, and last but not the least, Secretary, may I ask, of this top 15 contractors named by the President na may total 100 billion na projects sa gobyerno, would you know how many of these contractors were just used by the real contractors by using their licenses? Kasi ang dami ho sa aming nagsusumbong, pati ho dun sa website ng Pangulo, tinignan natin. Yung mga license lang nila yung ginamit, Secretary, at hindi sila talaga yung gumawa. In fact, kanina, Mr. Chairman, when you were asking, I wanted to pound that question that you were raising kanina dun. Pero hindi yan, kumbaga, hindi yan pinapairam. Malamang may bayad yan. May katumbas na bilyon yang lisensya na yan. Kaya yan, kumbaga hindi mo masasabing pairam. Kaya may bayad nga eh. Kumbaga pinapaupa yung lisensya. May katumbas na kickback yung isang contractor mismo na nakipag-transact sa DPWH. Tapos ipapasubcon niya, papairamin niya lang ng lisensya. Grabe, no? Sa isang contractor kung sila talaga yung gumagawa. That will be part of our next hearing, Yun, Mr. di ba? Majority Leader. Gusto ko lang maano kay Secretary kung meron po silang data or record, kahit submit na lang, kahit hindi sagutin. But if you have any information with regard to this matter, we would be gladly, we would want to hear it from you, Secretary. Tama yan. Tatawag At din this nyo. point in time, Your Honor, Sa this is Senado. what we would like to look into actually. Kasi from the face value of the contracting process, it's the same company that would apply for in the bidding process. Nako. Ganito Mali, may pinagtatakpan ka talaga, Secretary Bunuan. Huwag ka na magsinungaling. yun, Mr. Secretary, sa initial report nyo kasi, there are 9,698 projects. Pero sabi nyo rito, 179 projects were undertaken by the 15 identified contractors by the President. Oh. Para bang ibig sabihin, only 2% participated. Hindi po yun eh. Ang gusto nating sabihin, ilan dito sa mga 15 contractors na ito ang nagpahiram ng paulit-ulit ng kanilang lisensya. Kaya nga kumalat ang personalidad nila. Na-cover nila practically all regions of this country. Oo, kumbaga, di ba by region lang? O ba may by distrito? Kung nandiyan ka lang sa distrito ng Pasig, Diskaya, di ba? Sara Diskaya. Ang nangyari, kumalat ang ang project mo. Lahat ng project ng ibang probinsya, nakukuha nyo. Alam nyo kung bakit? Pinapahiram lang ng lisensya. Kaya yun ang nangyari. Kumalat ang lisensya nyo. Pinakalat nyo. Diba? Ganun lang. Imagine, dapat nasa isang lugar lang ang isang kontraktor. Pero nasasakop niya. Nabubuhaya niya. Diba? Buhaya ang tawag doon eh. Kumbaga, ang kinakain niya, wala siyang kabugsugan. Kinakain niya rin yung ibang project sa ibang probinsya sa buong Pilipinas. Ganyan po ang buhaya, di ba? That will be one of the subject matters of the next hearing. As we have committed, ladies and gentlemen, we'll be winding up because we have to prepare this room for the session that will be upcoming by 3 o'clock. I'd like to thank my colleagues, all the participants. I now suspend hearing of this committee hearing, and be assured that you will be notified of the next hearing date, and all participants will be invited again. Thank you very much. Ayan po, hanggang dyan na lamang po. At napakinggan po natin at napanood ang buong video na kung saan bukod sa Ghost Project ay meron ding Ghost Contractor. Di ba? Yan yung masama dyan. Ang Ghost Contractor, ang bukod sa, syempre, ang Ghost Project, binayaran. At documented. Pero yung actual,
nasa mga ilog, walang ginawang project. Yun ang ghost project, di ba? Wala man lang gamit, wala man lang mga nagtatrabaho. Yun ang ghost project. Eto meron din ghost tractor. Yung ghost tractor, kumbaga yung blacklisted na. Kumbaga multo na siya. Di ba? Pinabalik pa. Di ba? Ghost na nga siya eh. Blacklisted na nga siya eh. Bakit pinababalik pa? Yun din siya eh. Yun rin yung ano niya eh, yung pagkakakilanlan sa kanya eh. Yung pa rin ang itsura niya. Kung sana, ibang ano naman, ibang contractor naman. Huwag na may palakasan. Ibang contractor naman na 2,050, magay 2,000 mahigit ang contractor eh. Dapat pinamigay na sa ibang contractor. Kung ghost contractor lang ang pagbabasihan, di ba? Huwag na ibigay dyan. Pagbigyan naman yung mga ibang contractor na talaga naman nakikipaglaban ng patas pagdating sa bidding. Hindi yung palakasan. Siguro kapag nanalo ka sa bidding, yun na yun. Kumbaga, pag-iigihan na ng mga ng mga contractor nanalo sila sa bidding. Kumbaga, maraming benefits ang ibibigay nila sa DPWH. Hindi malulugi ang gobyerno kapag nakipag-bidding ang isang contractor. Diba? Yun. Kaya, ayan po. Hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat video upload ko. Maraming salamat po.